Ako si Miguel at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Lara. Sa aming murang edad, mahilig kami sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Sa aming paglalakbay sa kabukiran, hindi namin akalain na makakahanap kami ng isang bagay na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Isang mainit na hapon, nagpasya kaming pumunta sa ilog na malapit sa aming barangay. Habang naglalakad kami sa makitid na daan, napansin namin ang kakaibang ingay mula sa mga damo. Miguel, narinig mo ba yon? Tanong ni Lara habang nagtataka ang kanyang mga mata. Oo, parang may gumagalaw, sagot ko, habang ang puso ko'y bumilis ang tibok. Sa aming paglapit, nakita namin ang isang ahas. Pero hindi ito basta-bastang ahas. Ang balat nito ay tila kumikinang sa liwanag ng araw, at ang mga mata nito ay parang may sinag na misteryosong berde. Miguel, iba ito sa mga ahas na nakita natin dati. Bulong ni Lara habang unti-unti siyang lumalapit. Sa halip na matakot, nag-uumapaw ang kuryosidad sa aming dalawa. Sinubukan naming palapitin ito at sa aming pagkagulat, hindi ito lumayo. Baka nawawala ito, sabi ko. Dapat natin itong alagaan at ibalik sa tamang lugar. Nagdesisyon kaming dalhin ang ahas sa aming tahanan. Sa una, nagdadalawang isip kami, ngunit ang kakaibang aura ng ahas ay tila nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Sa tuwing tinitingnan namin ito, parang may mensahe itong gustong iparating. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming mag-research tungkol sa ahas. Napag-alaman namin na ito ay isang uri ng ahas na bihirang makita at may kasamang paniniwala na ito ay may espesyal na kakayahan. Ngunit sa kabila ng kaalaman, mas nangingibabaw ang aming pagnanasa na alagaan ito. Miguel, hindi kaya delikado itong ginagawa natin? Tanong ni Lara habang nag-aalala. Baka may masamang mangyari sa atin. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalala, hindi namin magawang iwanan ang ahas. Parang may koneksyon kami rito na hindi namin maipaliwanag. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng mga bituin, naramdaman namin ang kakaibang lamig sa hangin. Bigla kaming napatigil nang makita namin ang ahas na tila kumikislap. Lara, tingnan mo! Sigaw ko habang tinuturo ang ahas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimula itong magbago ng anyo. Ang balat nito ay naging mas kumikinang at ang mga mata nito ay lalong nagningning. Nakakatakot man, hindi kami makapaniwalang mayroong kakaibang nangyayari. Biglang may lumitaw na maliit na pergamino sa tabi ng ahas. Ano ito, Miguel? Tanong ni Lara habang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ko alam, pero tila may nais iparating ang ahas. Sagot ko habang ang kaba sa aking dibdib ay lalong lumalalim. Habang unti-unti naming binubuksan ang pergamino, naramdaman namin ang bigat ng hangin. Parang may puwersang bumalot sa amin. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang paligid ay tila nag-iba, naging mas madilim, at ang mga tunog ng gabi ay lalong lumakas. Sa mga oras na iyon, tumingin kami sa isa't isa at sa aming mga mata, alam naming hindi na kami ang dating Miguel at Lara. Ang ahas na aming natagpuan ay may dala palang malaking pagbabago sa aming buhay. Sa pagtingin namin sa pergamino, nakasaad ang isang mensahe. Ang landas na ito ay magdadala sa inyo sa liwanag o kadiliman. Tanging kayo ang makakapili. Sa aming pag-intindi, alam namin na ang susunod na hakbang ay puno ng pagsubok at hamon. Ngunit higit pa rito, alam namin na ang aming pagkakaibigan ang susi upang malagpasan ang anumang pagsubok. Ang ahas na ito ay hindi lamang isang hayop na dapat alagaan, kundi isang simbolo ng aming paglalakbay sa mundo ng misteryo at pag-unawa. Sa gitna ng dilim, naghanda kami sa susunod na kabanata ng aming kwento, handang harapin ang anumang lihim na dala ng ahas. Pagkatapos ng aming di inaasahang pagkakatagpo sa kakaibang ahas, hindi na kami mapakali ni Lito. Ang araw-araw na pagbisita namin sa malilim na bahagi ng kagubatan, kung saan namin natagpuan ang ahas, ay naging bahagi na ng aming routine.
Ang kakaibang ahas na ito ay tila may mahika, hindi lamang dahil sa pambihira nitong kulay at pag-uugali, kundi pati na rin sa nararamdaman naming koneksyon sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, napansin naming lumalapit na sa amin ang ahas ng walang pag-aatubili. Hindi na ito natatakot, kundi tila may sariling kaloobang nais iparating. Sa unang pagkakataon, nagawa ni Lito na haplusin ang makinis nitong balat. Sa halip na magalit o umatake, ang ahas ay kumilos ng payapa, na parang sanay na sa presensya namin. Alam mo, Juan, sabi ni Lito habang pinagmamasdan ang ahas, parang may kakaibang talino ang ahas na ito. Hindi ito katulad ng ibang ahas na nakita natin. Sumang-ayon ako sa kanya. Iba talaga ang ahas na ito. Tila naiintindihan nito ang aming mga kilos at salita. Napagtanto namin na hindi lamang ito isang karaniwang nilalang ng kagubatan. May misteryo itong taglay na hindi pa namin lubusang naiintindihan. Isang hapon, habang nakaupo kami ni Lito sa tabi ng ahas, nagulat kami nang bigla itong umikot palibot sa isang puno at tila may tinuturo sa amin. Pumailan lang ang kaba sa dibdib ko. Ano kaya ang nais nitong ipakita? Juan, tingnan mo, bulalas ni Lito, sabay turo sa ilalim ng puno. Doon ay may makintab na bagay na nakabaon sa lupa. Agad kaming lumapit at sinimula ng paghuhukay. Ang lupa ay malambot at madaling tanggalin. Sa aming pagkagulat, natagpuan namin ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. May mga ukit ito na hindi namin maintindihan, ngunit ang disenyo nito ay tila sinauna. Binuksan namin ang kahon at sa loob nito ay may makapal na libro na balot ng alikabok. Ang pabalat ng libro ay may nakaukit na imahe ng ahas, kapareho ng ahas na nasa harap namin. Parang ikaw, biro ni Lito sa ahas. Nagsimula kaming mag-usap sa isip kung ano ang maaaring laman ng libro. Dahan-dahan ko itong binuksan at sa unang pahina ay may nakasulat sa sulat kamay, ang lihim ng mga tagapag-alaga. Habang binabasa namin ang unang mga pahina, natuklasan namin na ang libro ay tungkol sa isang sinaunang grupo ng mga tao na tinawag na tagapag-alaga ng mga ahas. Ayon sa libro, ang mga ahas na ito ay may kakayahang makipag-usap sa tao at maghatid ng mga mensahe mula sa kalikasan. Sila ay itinuturing na tagapamagitan sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa paglipas ng mga pahina, naalala ko ang mga kwento ng lola ko tungkol sa mga sinaunang tao na may koneksyon sa mga ahas. Akala ko'y mga alamat lang iyon, ngunit ang libro ay tila nagpapatunay sa mga kwento ng aking pagkabata. Hindi ako makapaniwala, Juan, ungol ni Lito habang binabasa ang libro. Parang tayo ang mga bagong tagapag-alaga. Ngunit may pahina sa dulo ng libro na nagbigay ng babala. Ayon dito, hindi lahat ng tao ay dapat maging tagapag-alaga. Ang mga hindi handa sa responsibilidad ay maaaring magdala ng panganib, hindi lamang sa kanilang sarili kundi pati na rin sa ahas. Sa puntong ito, nag-umpisa akong mag-alala. Ano ang kahulugan ng babala? Paano kung hindi kami handa ni Lito sa responsibilidad na dala ng pagiging tagapag-alaga? Sa pag-uwi namin, dala namin ang libro, ang kahon, at ang mga tanong na bumabagabag sa aming isipan. Hindi ko maalis sa isip ang babala sa dulo ng libro. Tumindi ang aking kaba. Ano kaya ang mangyayari kung hindi namin ito maingat na pamahalaan? Isang araw, habang naglalakad kami sa kagubatan, bigla na lang nawala ang ahas. Parang naglaho ito ng walang bakas. Nagsimula kaming maghanap, sumigaw at tumawag, ngunit wala itong tugon. Ang paligid ay tila tahimik at malamig. Juan, ano na ang gagawin natin? Tanong ni Lito, puno ng pagkabahala. Paano kung may nangyari sa kanya? Hindi ko alam ang sagot, ang pangamba ay bumalot sa aming mga puso. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang pagkawala ng ahas ay nag-iwan ng kakaibang kalungkutan sa amin.
Ang mga araw ay lumipas, ngunit hindi pa rin namin makita ang ahas. Ang libro ay naging mas mahalaga sa amin, ngunit kasabay nito ang pagdami ng mga tanong at pangamba. Isang gabi, habang binabasa ko ang libro sa ilalim ng liwanag ng lampara, napansin ko ang isang bagong pahina na hindi ko dati napansin. Sa pahina may nakasulat na mensahe: "Kapag naglaho ang ahas, hanapin ang daan sa loob ng inyong mga puso." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib at alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Ngunit paano namin susundan ang daan na ito? Ano ang tunay na lihim ng ahas? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado: hindi kami susuko sa paghahanap. Nang gabing iyon, habang si Ella at ako ay nakaupo sa harap ng maliit na bonfire sa gitna ng gubat, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa misteryosong ahas na napulot namin. Si Luna, ang pangalang ibinigay namin sa ahas, ay tila kakaiba. Hindi lang siya karaniwang hayop, may kung anong hindi maipaliwanag na aura na bumabalot sa kanya. Sa bawat galaw niya, parang may sinasabi siya sa amin. Isang mensahe na hindi namin maintindihan. "Leo," bulong ni Ella habang hinahaplos ang makinis na balat ni Luna. "Parang naiintindihan niya talaga tayo, hindi ba? Hindi siya katulad ng ibang ahas." Tumango ako. "Oo, parang may koneksyon tayo sa kanya. Pero, napansin mo ba, hindi siya kumakain ng kahit anong iniaalok natin. Hindi niya ginagalaw ang mga daga o butiki. Ni hindi niya tinikman ang prutas na nilagay ko sa harapan niya kanina." Tumahimik si Ella, tila nag-iisip. Baka hindi siya ordinaryong ahas. Baka hindi natin alam ang tamang pagkain niya. Saglit kaming natahimik habang nakatitig sa mga paputol-putol na apoy. Ang liwanag ng bonfire ay sumasayaw sa paligid, nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na gabi. Si Luna naman ay tahimik na nakapulupot sa pagitan namin. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim na parang dalawang piraso ng bituin. Napaka-intriga niya, ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, parang may bahagi ng kanyang pagkatao na nagkukubli. Kinabukasan, napagpasyahan naming maglakad ng mas malalim sa gubat. Pakiramdam namin, may sagot na naghihintay sa amin doon para sa mga tanong na bumabalot sa aming isipan. Sa bawat hakbang, si Luna ay nakakapit sa braso ni Ella. Ang kanyang malamig na katawan ay parang nagmumula sa kawalan. Ang gubat ay tila mas tahimik kaysa dati, at ang bawat tunog ng aming yapak ay parang mas malakas sa aming pandinig. "Leo, tingnan mo," sabi ni Ella, itinuro ang isang kakaibang marka sa puno. Isang hugis bituin na ukit ang nakapinta sa kahoy, tila ginawa ng tao ngunit may kakaibang detalye. Ang marka ay tila nagliliwanag ng bahagya, parang hinihila kami papunta rito. Hindi namin alam kung bakit, pero nagpasya kaming sundan ang direksyon ng mga marka. Sa bawat hakbang, mas marami ang mga ukit at mas pino ang kanilang disenyo. Habang sinusundan namin ang mga marka, naramdaman kong umiinit ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay nagkakaroon ng kakaibang kulay, tila berde na may halo ng asul. Ang mga ibon ay tumahimik at ang bawat tunog ng insekto ay nawala. Parang ibang mundo ang pinapasok namin. Pagkaraan ng ilang oras, narating namin ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay may isang lumang altar na puno ng ukit na hugis bituin, kapareho ng mga nakita namin sa daan. Sa ibabaw ng altar ay may isang maliit na sisidlan na gawa sa ginto, at sa loob nito ay may likido na kulay pilak. Ang likido ay tila kumikislap kahit walang liwanag na tumama rito. "Luna," bulong ni Ella. Parang, parang alam niya ang lugar na ito. Tumingin ako kay Luna at nagulat ako sa nakita ko. Ang kanyang mga mata, na dati parang maliliit na bituin, ay nagningning ng mas maliwanag. Pumiglas siya mula sa braso ni Ella at dahan-dahang gumapang papunta sa altar.
Parang may hinihila siyang puwersa na hindi namin maunawaan. Leo, anong gagawin natin? Dapat ba natin siyang pigilan? Tanong ni Ella. Ang boses niya ay puno ng kaba. Hindi ko alam, sagot ko. Pero siguro dapat nating hayaan. Mukhang alam niya ang ginagawa niya. Tahimik kaming nagmasid habang si Luna ay dahan-dahang umakyat sa altar. Nang maabot niya ang sisidlan, tumigil siya, ang kanyang katawan ay nakapulupot sa paligid nito. Pagkatapos, sa hindi maipaliwanag na paraan, bumuka ang kanyang bibig at uminom ng likido. Ang kanyang balat ay biglang nagbago, nagkaroon ng makislap na kulay pilak at ang kanyang katawan ay nagningning na parang buwan. Tumingin siya sa amin at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kakaibang damdamin. Hindi ko alam kung takot ba, paghanga o pagkalito. Ngunit ang susunod na nangyari ay nagpatigil sa tibok ng puso ko. Biglang nagbago ang anyo ni Luna. Ang kanyang katawan ay naging mas mahaba, mas makintab, at mas makapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Ngunit ang pinakanakakagulat ay nang magsalita siya. Salamat sa pagdala sa akin dito, sabi niya. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit malinaw. Ngayon, ang inyong mundo ay magbabago. Nagkatinginan kami ni Ella, hindi makapagsalita. Ang gubat ay biglang umingay, ang mga puno ay tila gumagalaw, at ang hangin ay umiikot sa paligid namin. Hindi namin alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit isang bagay ang sigurado. Walang makakapaghanda sa amin sa kung anong susunod na mangyayari. At doon, natapos ang araw na iyon. Ang mundo, tulad ng pagkakakilala namin, ay nagsimulang magbago. Hindi ko akalaing ganito kasalimuot ang alagaan ng isang ahas, lalo pat ang ahas na ito ay tila may kakaibang ugali. Simula nang magdesisyon kami ni Isko na kupkupin si Lunti, ang luntiang ahas na natagpuan namin sa gilid ng ilog. Nagbago ang takbo ng aming buhay. Hindi na lang ito basta alagang hayop. Tila may misteryo na bumabalot sa kanya na pilit naming pinagtatagpi-tagpi. Sigurado ka bang ayos lang si Lunti? Tanong ni Isko habang inaayos ang kahon na nagsilbing pasamantalang tirahan ng ahas. Nakamasid kami sa kanya habang magiliw nitong binabalot ang sarili sa isang piraso ng tuyong sanga. Napansin ko ang kakaibang ningning sa mga mata nito. Ang kulay berde ay parang kumikislap tuwing tumitingin ito sa amin. Oo naman, sagot ko, bagamat may bahagyang pag-aalinlangan. Pero parang may kakaiba talaga sa kanya. Hindi siya tulad ng ibang ahas. Simula pa lang, alam naming naiiba si Lunti. Ang kanyang balat ay may makinis na luntiang kulay na parang kumikinang kapag nasisinagan ng araw. Hindi ito agresibo. Sa halip, tila masyado itong matalino. Madalas akong mapaisip kung naiintindihan ba kami nito sa tuwing kinakausap namin. Minsan, kapag binabanggit namin ang pangalan niya, nag-aangat ito ng ulo at tumitingin sa amin na parang sumasagot. Isang gabi, habang abala si Isko sa paghanap ng pagkain para kay Lunti, napansin ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. May kakaibang marka sa ilalim ng katawan ni Lunti. Hugis bituin na tila kumikislap sa dilim. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng kilabot. Anong klasing ahas ito? Bakit parang may simbolo sa katawan nito? Isko, tingnan mo ito, tawag ko sa kanya. Lumapit siya agad, dala ang isang maliit na garapon na may mga insekto. Nang makita niya ang marka, natigilan siya. Parang hindi ito natural, bulong niya. Sa palagay mo, normal lang ba ito? Hindi ako makasagot. Sa halip na pagdesisyonan naming magtanong sa aming guro sa agam, si Ginoong Reyes. Kilala siya sa pagiging eksperto sa mga hayop kaya't naisip naming baka may sagot siya sa mga tanong namin tungkol kay Lunti. Kinabukasan, dinala namin si Lunti sa bahay ni Ginoong Reyes. Nang makita niya ang ahas, agad niyang napansin ang kakaibang balat nito. Napaka-rare ng ahas na ito.
sabi niya habang maingat na inaalam ang kondisyon ni Lunti. Saan niyo ito nakuha? Ilog, malapit sa gubat, sagot ni Isko. Pero parang hindi siya ordinaryong ahas, Ginoo. May simbolo siya sa katawan. Sinilip ni Ginoong Reyes ang marka sa ilalim ni Lunti. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pagiging kalmado ay tila naguluhan siya. Hindi ko akalain na makakakita ako ng ganito. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Ramdaman ka ba? Tumayo si Ginoong Reyes at tumingin sa amin. May mga alamat tungkol sa mga ganitong klase ng ahas ang tinatawag na tagapagbantay. Tagapagbantay? Sabay naming tanong ni Isko. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, pero tila seryoso siya. Ayon sa alamat, ang mga tagapagbantay ay mga espesyal na nilalang na may kakayahang magbantay sa kalikasan. Sila ang nagsisiguro na ang balanse sa pagitan ng tao at ng kalikasan ay hindi mawawala. Pero, bihira silang makita. Maraming naniniwalang hindi na sila umiiral. Ramdam ko ang bigat ng mga salita ni Ginoong Reyes. Kung totoo ang sinasabi niya, ang ahas na inalagaan namin ay hindi basta-basta. Hindi lang ito hayop, isa itong nilalang na may mas malalim na papel sa mundo. Pero hindi lahat ng tagapagbantay ay mabait. Dagdag ni Ginoong Reyes na lalo pang nagpaigting ng kaba sa dibdib ko. May ilang kwento na nagsasabing kapag ang balanse ng kalikasan ay lubusang nasira, ang mga tagapagbantay ay nagiging agresibo. Ginagawa nila ang lahat para maibalik ang balanse kahit pa nangangahulugan ito ng sakripisyo. Napatingin kami kay Lunti. Imposible bang ganito rin siya? Hindi ko maipaliwanag pero parang tumitindi ang koneksyon ko sa ahas na ito. Parang may gusto siyang ipahiwatig ngunit hindi niya magawa. Ipapaalam ko sa inyo ang higit pang impormasyon kapag may nalaman pa ako, sabi ni Ginoong Reyes. Pero sa ngayon, mag-ingat kayo. Alagaan niyo siya ng mabuti pero huwag niyong kalimutang magmasid. May mga hayop na mas matalino kaysa sa akala natin. Habang pauwi kami, magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa naming pag-aalaga kay Lunti, pero isa lang ang sigurado, may dahilan kung bakit napunta siya sa amin. Nang makarating kami sa bahay, inilagay namin siya pabalik sa kahon at binantayan. Tahimik lang si Isko, tila iniisip din ang mga sinabi ni Ginoong Reyes. Bigla, narinig namin ang kakaibang tunog mula sa kahon. Parang may umuungol pero hindi ito tunog ng ahas. Nang sinilip namin si Lunti, natagpuan namin siyang nakapulupot sa isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang maliit na kristal na kulay berde na tila nagmumula sa loob ng katawan niya. Napatingin kami sa isa't isa, hindi alam kung ano ang gagawin. Anong klasing ahas ang meron kami? Ano ang koneksyon niya sa kristal na ito? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa puntong iyon, alam kong hindi na ito basta kwento ng pag-aalaga ng hayop. Nagsisimula na ang isang mas malaking misteryo, isang misteryong maaaring magbago sa amin magpakailanman. Mula nang matutunan namin ni Lila kung paano alagaan si Tala, ang aming natatanging alagang ahas, naging kapanapanabik ang bawat araw. Ibang-iba si Tala sa mga karaniwang ahas. Bukod sa kanyang makulay na balat na tila ba lumiliwanag sa dilim, may kakaibang talino at pakiramdam siya na hindi mo aakalain sa isang hayop. Isang araw, habang kami naglalakad pa uwi mula sa paaralan, napansin namin ang ilang mga tao sa aming baryo na tila may hinahanap. Nagtatanong-tanong sila sa bawat bahay at kita sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Alam mo ba kung anong nangyayari? Tanong ni Lila habang nagmamasid sa paligid. Hindi ko rin alam pero mukhang may nawala o kaya naman ay may nangyaring hindi maganda. Sagot ko sa kanya. Naramdaman ko ang bahagyang kaba sa aking dibdib.
Hindi ko maipaliwanag, pero tila ba may kinalaman ito kay Tala. Nang nakarating kami sa aming bahay, agad kaming pumunta sa kwarto kung saan namin inaalagaan si Tala. Nandoon siya, nakapulupot sa kanyang paboritong sanga, ngunit may kakaiba sa kanyang kilos, para bang may nais siyang iparating sa amin. May problema ba, Tala? Tanong ni Lila habang marahang hinahaplos ang kanyang ulo. Parang may pilit siyang sinasabi sa amin pero hindi namin maunawaan. Bigla kong naalala ang isang insidente noong nakaraang linggo. May narinig kaming usap-usapan tungkol sa isang nawawalang mahalagang kwintas sa baryo. Ayon sa balita, ito raw ay mayroong mahiwagang kapangyarihan na kaya raw magbigay ng proteksyon sa sino mang nagmamay-ari nito. Hindi ko ito binigyang pansin noon, ngunit ngayon, tila ba may koneksyon ito sa nangyayaring kaguluhan. Hindi kaya ang kwintas na iyon ang hinahanap nila? Bulong ko kay Lila. Posible, sagot niya sabay tingin kay Tala na parang nagkumpas ng kanyang ulo patungo sa isang sulok ng kwarto. Sa isang iglap, naisip ko ang isang lugar na hindi pa namin nasusuri. Isang lumang baul na matagal nang nakatingga sa sulok. Wala akong ideya kung ano ang laman nito, pero palaging may pakiramdam akong may kakaiba dito. Dahan-dahan naming binuksan ang baul. Sa loob, may mga lumang gamit at ilang mga papel. Pero ang agad na pumukaw sa aming atensyon ay ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Sa ibabaw nito, may ukit na hindi pamilyar sa amin. Nang buksan namin ito, tumambad sa amin ang isang kumikinang na kwintas. Ito na nga ang nawawalang alahas. Ngunit paano ito napunta rito? Tanong ni Lila. Litong-lito. Hindi rin ako makasagot. Isang misteryo pa rin kung paano ito napadpad sa aming bahay. Habang pinagmamasdan namin ang kwintas, napansin namin ang unti-unting pagliwanag sa paligid. Hindi ko alam kung guni-guni lang ito, pero tila ba lumalakas ang enerhiya sa kwarto. Si Tala, na ngayon ay nakapulupot sa aming mga paa, ay tila ba kumikislap din kasabay ng kwintas. May koneksyon si Tala sa kwintas na ito, bulong ko, hindi makapaniwala sa aking nasasaksihan. Ngunit bago pa man namin malaman ang totoo, biglang may narinig kaming mga yabag. Papalapit ito sa aming direksyon. Sa kaba, mabilis naming isinara ang baul at binalik sa dati ang lahat. Hinawakan ko si Tala at siya'y aking isinilid sa loob ng kanyang kulungan. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Ang aming mga magulang, kasama ang ilang mga tauhan mula sa baryo, ay nakatayo sa labas. Kita sa kanilang mga mukha ang ginhawa nang makita kami. Nakita na ba ninyo ang nawawalang kwintas? Tanong ng isang tauhan na may halong pag-aalala at pag-asa sa kanyang boses. Nagkatinginan kami ni Lila. Alam naming hindi magiging madali ang aming sitwasyon. Ngunit bago pa man kami makasagot, muling kumislap ang kwintas at si Tala ay tila nais magsalita. Tumigil ang lahat at ang kwarto'y napuno ng liwanag. Tala, anong ibig mong iparating? Tanong ko habang nararamdaman ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Naghihintay kami sa susunod na mangyayari, hindi sigurado kung ano ang magiging wakas ng aming kakaibang karanasan. Sa puntong iyon, alam naming malapit na kaming makaharap sa isang katotohanang magbabago sa lahat ng aming nalalaman. Ngunit sa kabila ng takot at kaba, naroon pa rin ang aming pagnanais na malaman ang buong kwento. Sa likod ng lahat, isang lihim ang unti-unting ilalantad. Sa paglipas ng mga araw, tila nagkaroon ng bagong ritmo ang aming buhay dahil sa pangangalaga namin ni Carlo kay Sira, ang aming natatanging alagang ahas. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit sa bawat araw na dumaraan, mas lalong lumalalim ang aming koneksyon sa kanya. Pinalad kami na natutunan naming unawain ang kanyang mga galaw at hilig, na nagbigay sa amin ng kakaibang kasiyahan at pag-unawa sa kanyang mundo. Isang umaga, habang abala ako sa pag-aayos ng kanyang kulungan, napansin ko ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata, para bang may nais siyang ipahiwatig.
Carlo, tingnan mo ito. Tawag ko sa kaibigan kong abala sa pag-aaral ng isang bagong aklat tungkol sa mga reptilya. Lumapit siya at kapwa namin minasdan si Sira na tila may nais iparating sa amin. Parang ibang klase ang kanyang kinang ngayon, sabi ni Carlo habang nagtataka. Hindi pa namin ito nakikita sa kanya noon. Nagdesisyon kaming maglaan ng oras upang talagang pag-aralan ang kanyang mga galaw at kilos. Sa bawat paglingon at pagsulyap, tila may mensahe siyang gustong ipahatid. Tila may kakaibang nangyayari, bulong ni Carlo. Baka may kinalaman ito sa kanyang ugali. Nagpatuloy kami sa aming mga gawain, ngunit hindi nawala sa aming isipan ang tila mahiwagang mensahe ni Sira. Sa tuwing mabubuksan ang kanyang kulungan, mas lalo naming nararamdaman ang koneksyon sa kanya. Parang nagkaroon kami ng di nakikitang ugnayan na ang bawat galaw at tunog ay may kahulugan. Isang gabi, habang kami ay nag-uusap tungkol sa aming mga pangarap, biglang umikot si Sira sa kanyang kulungan na parang may gustong ipakita. Nagulat kami nang makita ang isang piraso ng papel na tila nakasiksik sa gilid ng kanyang kulungan. Ano ito? Tanong ni Carlo habang dahan-dahang inaabot ang papel. Pagkabukas niya, natuklasan namin ang mensahe na nakasulat sa piraso na tila nanggaling sa kung saan. Sa likod ng bawat lihim, may nakatagong katotohanan na naghihintay na matuklasan. Ang nakasulat sa papel. Tumigil kami sa paghinga habang tinititigan ang mensahe. Ano ang kinalaman ni Sira dito? Paano nangyari na may ganitong mensahe sa kanyang kulungan? Nagdesisyon kaming magsaliksik pa tungkol sa mga ahas at ang kanilang kakayahan. Sa aming paghahanap, nalaman namin na may ilang ulat ng mga ahas na may kakayahang mangilatis ng mga bagay sa kanilang paligid na hindi karaniwang nakikita ng tao. Isa itong pambihirang kakayahan na tila bumabalot sa misteryo. Habang patuloy ang aming pag-aaral, hindi namin maiwasang isipin ang mensahe. Sino ang naglagay nito? Anong katotohanan ang naghihintay para sa amin? Isang gabi, habang kaming dalawa ay nakaupo at nag-uusap, biglang nagring ang telepono. Si Carlo ang sumagot at kitang-kita ko ang kanyang pagbabago ng ekspresyon habang nakikinig sa kabilang linya. Pagkababa niya ng telepono, ibinalita niya sa akin ang tawag. May nagsabi na may kinalaman ng pamilya ko sa isang lihim na eksperimento sa mga ahas, sabi niya, na hindi makapaniwala. Tila may binubuksang bagong kabanata ang mensahe sa papel. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko na hindi makapaniwala sa narinig. Sa kabila ng kalituhan, napagdesisyunan naming ipagpatuloy ang pagtuklas sa misteryo sa likod ni Sira. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin, ngunit alam namin na ang aming koneksyon sa kanya ang magiging susi sa pagtuklas ng katotohanan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming nararamdaman ang kanyang presensya, ang kanyang kakaibang ugali na tila may nais iparating sa amin. Isang gabi, habang kami ay nasa ilalim ng mga bituin, napansin namin na si Sira ay tila nag-iiba ng kulay. Ang kanyang balat ay kumikinang na parang may sinaunang lihim na isinasalaysay. Hindi namin maiwasang mangilabot sa pagkakatuklas. Ano ang ibig sabihin ng kanyang pagbabago? Anong katotohanan ang kanyang isinasalaysay sa amin? Sa mga sandaling iyon, napagtanto namin na ang aming paglalakbay kasama si Sira ay hindi lamang tungkol sa pangangalaga sa kanya kundi isang paglalakbay patungo sa pagtuklas ng katotohanan na maaaring magbago sa aming buhay. Ngunit sa kabila ng aming determinasyon, isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa amin. Tila may banta na paparating na hindi namin inaasahan. Sa likod ng bawat hakbang na ginawa, may nakatagong panganib na naghihintay. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Sa paglalim ng gabi, habang kami ay nag-uusap, hindi namin maiwasang isipin kung ano ang magiging kapalaran namin sa pagtuklas sa lihim na ito. Sa kabila ng aming kaba, nanatili kaming determinado. Sa bawat galaw ni Sira,
Natutuklasan namin ang bahagi ng kanyang kwento na hindi lamang nagbubukas ng misteryo, kundi nagbibigay sa amin ng pag-unawa sa mas malalim na katotohanan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na sumisiksik. Ano ang naghihintay sa amin sa dulo ng aming paglalakbay kasama si Sira? At sa sandaling iyon, alam namin na ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa likod ng bawat lihim, may katotohanan na naghihintay na matuklasan. Ngunit sa likod ng bawat katotohanan, may panganib na maaaring magbago sa aming buhay. Sa kabila ng aming kaba, patuloy kaming umuusad, tanga ng pag-asa at paniniwala na sa dulo ng aming paglalakbay, matutuklasan namin ang katotohanan na magpapalaya sa amin. Pagkagaling namin kina Mang Berto, ang lokal na eksperto sa mga ahas, dala namin ni Angelo ang isang bagong pag-unawa sa aming kaibigan na si Naga. Sa kabila ng mga pag-aalinlangan na nararamdaman namin noong una, natutunan namin na hindi lahat ng ahas ay mapanganib. Si Naga ay isang uri ng ahas na kakaiba, hindi lamang sa kulay nitong malapilak na kaliskis, kundi sa kanyang asal na tila may sariling pagkatao. Sa aming pag-uwi, naisip namin ni Angelo na mas mabuting alagaan siya sa isang mas ligtas na lugar sa aming bakuran. Isang sulok na may lilim, malayo sa ingay ng kalsada at may sapat na espasyo para sa kanyang paggalaw. Pinag-isipan namin ang mga natutunan mula kay Mang Berto. Ang tamang pagkain, ang pag-aalaga sa kanyang tirahan, at higit sa lahat, ang pag-unawa sa kanyang mga kilos. Alam mo, Leo, wika ni Angelo habang inaayos namin ang bagong kulungan ni Naga. Parang tao rin si Naga, ano? May mga bagay na gusto at ayaw siya. Tumango ako, nagmamasid habang si Naga ay maingat na gumagapang sa kanyang bagong tirahan. Totoo ang sinabi ni Angelo. Parang may kakaibang koneksyon kami kay Naga. Isang uri ng pag-unawa na hindi ko inasahan mula sa isang hayop na madalas iniiwasan ng iba. Pero alam mo rin ba na may lihim na sinabi si Mang Berto sa akin? Patuloy ni Angelo habang tumutulong siya sa pag-aayos ng mga dahon at sanga sa loob ng kulungan. Napatingin ako sa kanya, may halong kuryosidad at kaba. Anong lihim? Sinabi niya na may mga alamat tungkol sa ahas na tulad ni Naga. Sagot ni Angelo. Sinasabing ang mga ahas na may pilak na kaliskis ay may kakayahang magdala ng swerte sa mga nag-aalaga sa kanila. Pero may isang kondisyon. Napakunot ang noo ko. Anong kondisyon? Dapat ang nag-aalaga sa kanila ay may malinis na hangarin at hindi gumagawa ng masama sa kapwa. Tumigil si Angelo sa pagsasalita, tila nag-aalala sa kanyang susunod na sasabihin. Kapag nagkamali o gumawa ng masama ang nag-aalaga, ang swerte ay nagiging lason. Muli akong napatingin kay Naga, na ngayon ay tila nakatingin din sa akin. Parang may sinasabi ang kanyang mga mata, isang babala o paalala. Hindi ko maipaliwanag, pero nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat kami sa pag-aalaga kay Naga. Siniguro namin na tama ang kanyang pagkain, maayos ang kanyang tirahan, at higit sa lahat, lagi naming sinisimulan ang araw sa maganda at positibong hangarin. Ngunit, sa kabila ng aming pagsisikap, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, nakita namin ang isang grupo ng kabataan na tila nag-aaway sa kalsada. Agad kaming tumakbo ni Angelo upang pigilan sila, ngunit hindi namin inaasahan ang aming matutuklasan. Isa sa mga kabataan ang may hawak na bote ng lason, at sa isang iglap, itinapon niya ito sa direksyon namin. Ang hangin ay nagdala ng isang nakakatakot na amoy, at bigla na lang akong nahilo. Leo, ingat! Sigaw ni Angelo, ngunit huli na ang lahat. Nakita kong bumagsak siya sa lupa, hawak ang kanyang sugat. Agad kong sinuri ang sitwasyon at sa likod ng aming isipan ay ang takot na baka ang lason ay maging totoo sa amin.
Nang bumalik kami sa aming bahay, ramdam kong may kakaibang tensyon sa paligid. Si Naga ay tahimik sa kanyang kulungan, tila nagmamasid. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ko ang kanyang presensya na parang nagbababala. Angelo, tingin mo ba totoo yung sinabi ni Mang Berto tungkol sa lason? Tanong ko habang inaayos ang mga gamot para sa kanyang sugat. Hindi sumagot si Angelo, ngunit sa kanyang mga mata ay may halong takot at pag-aalala. Sa gabing iyon, habang nakahiga kami sa aming mga higaan, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari. Paano kung ang ginawa ng kabataang iyon ay may kinalaman kay Naga? Paano kung ang lason na iyon ay hindi lamang pisikal kundi simboliko rin sa aming pag-aalaga? Habang unti-unting pumipikit ang aking mga mata, nararamdaman ko ang paggalaw ni Naga sa kanyang kulungan. At sa isang iglap, isang kislap ng liwanag ang bumalot sa paligid na para bang may bagay na hindi namin naiintindihan. Sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming malaman ang katotohanan. Ngunit paano kung ang katotohanan ay hindi ayon sa inaasahan namin? Ano ang susunod na gagawin namin? Sa susunod na bahagi, kailangan naming matuklasan ang tunay na kahulugan ng swerte at lason. Mula sa araw na natuklasan namin ni Lila ang kakaibang ahas na ito, tila ba nag-iba ang takbo ng aming mga buhay. Sa simula, ito'y isang simpleng pag-aalaga lamang sa nilalang na natagpuan namin sa gubat. Subalit sa paglipas ng panahon, napansin namin ang hindi pangkaraniwang mga katangian nito. Ito'y hindi lamang basta ahas. Mayroong kakaibang intelektual na taglay na tila ba nauunawaan nito ang aming damdamin at kaisipan. Huwag kang mag-alala, Mateo, sabi ni Lila habang tinitingnan ang ahas na nakapulupot sa kanyang braso. Parang naiintindihan niya tayo. Ngunit hindi maalis sa isipan ko ang tanong, paano nga ba magiging posible iyon? Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, naisip kong tanungin ito. Kung talagang ngang naiintindihan mo kami, ipakita mo sa amin. Bulong ko sa ahas, tila ba'y umaasang may mangyayaring himala. Nagulat kami nang biglang umusbong mula sa lupa ang mga bulaklak na dati hindi naman naroroon. Parang sinasagot ng ahas ang aming hiling. Sa mga sumunod na araw, nagsimula kaming mag-eksperimento. Hiniling namin na umulan sa gitna ng tag-init at dumating ang isang malamig na ambon. Hiniling namin ang isang magandang tanawin sa paligid at sumibol ang mga bagong halaman. Tila ba ang ahas ay may kapangyarihan na hindi namin lubos maipaliwanag. Sa kabila ng mga pambihirang pangyayari, hindi maalis sa aming isipan ng takot na baka may kapalit ang lahat ng ito. Nagsimula kaming magtanong-tanong sa aming mga magulang at mga nakatatanda sa bayan. Subalit wala ni isa sa kanila ang may alam tungkol sa ganitong uri ng ahas. Para bang isang misteryo ito na kami lamang ang pinili upang tuklasin. Isang araw, habang kaming naglalakad pauwi mula sa paaralan, may isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. May kakaiba siyang aura at ang kanyang mga mata ay tila ba puno ng lihim. Nakita ko kayo, bulong niya. Nakita ko kung paano niyo pinalago ang mga bulaklak at nagpaulan sa tag-init. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, puno ng pag-aalala at kaba. Sino ang matandang ito? Paano niya nalalaman ang tungkol sa ahas? May kasaysayan ang ahas na iyan, sabi niya habang itinuturo ang ahas na ngayon ay nakapulupot sa aking braso. Ito'y hindi basta ordinaryo. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang lahi ay inalagaan ng mga tao na may mabubuting puso. Subalit, may isang bagay na dapat niyong malaman. Nagpalitan kami ni Lila ng tingin, puno ng pag-aalinlangan. Ano po iyon? Tanong ni Lila, halos pabulong. Ang ahas na iyan ay may kapangyarihang magtupad ng hiling, ngunit may kapalit. Sa bawat hiling na kanyang tinutupad, isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang nawawala. Kung hindi niyo siya aalagaan ng tama, magiging dahilan ito ng kanyang pagkamatay.
Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang ahas na ito ay may buhay na nakataya sa aming mga hiling. Paano namin ito pangangalagaan kung ganoon? Ano ang ibig sabihin niya sa tamang pag-aalaga? Bilang kabataan, mayroon kayong kakayahang mag-aral at matuto. Alamin ninyo ang tamang paraan upang ang ahas ay hindi maglaho. May mga lumang tala ng mga kwento sa silid-aklatan ng bayan. Hanapin niyo ang mga iyon. Doon niyo matutuklasan ang lihim ng pag-aalaga sa ahas na iyan. Nang lumisan ang matanda, iniwan niya kami ni Lila na puno ng katanungan. Ang silid-aklatan ay hindi masyadong malaki, ngunit puno ng mga lumang libro na bihira ng buksan ng sinuman. Dito namin napagpasyahan na simulan ang aming paghahanap. Umabot ng ilang linggo bago kami nakatagpo ng isang lumang aklat na tila ba hindi pa nabubuksan sa loob ng maraming taon. Sa loob nito'y naroon ang mga kwento ng mga sinaunang tagapag-alaga ng ahas, mga kwento ng sakripisyo, pag-unawa at pagmamahal. Subalit ang pinakanakakapagtaka ay ang isang pahina na tila ba sadyang iniwasang basahin ng sinuman. Ito'y puno ng mga simbolo at larawan ng ahas na aming inaalagaan. Sa likod ng aklat ay may isang mensahe na tila ba nakasulat sa isang sinaunang wika. Ang lihim ng ahas ay nakatagong sa loob ng kanyang puso. Hanapin ang puso, hanapin ang pag-unawa. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa. Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Paano namin matatagpuan ang lihim na nasa puso ng ahas? Sa aming pag-aaral, unti-unti naming natuklasan ang mga hakbang na kailangan naming gawin. Subalit ang pinakahuling hakbang ay tila ba hindi posible. Mateo, paano natin ito gagawin? Tanong ni Lila, puno ng pag-aalala sa kanyang boses. Sa kabila ng aming mga natuklasan, isang bagay ang malinaw. Ang ahas na ito ay hindi lamang basta nilalang. Ito'y isang simbolo ng pag-unawa na kailangang matutunan ng bawat tao. Ngunit sa aming paglalakbay, isang tanong ang aming hindi maalis sa isipan. Ano ang mangyayari kung hindi namin mahanap ang lihim sa kanyang puso? At sa isang iglap, bumukas ang pinto ng silid-aklatan at isang kakaibang liwanag ang pumuno sa paligid. Parang isang pangitain na nagtuturo sa amin sa tamang landas, ngunit sa anong direksyon. Kami ay natatakot, ngunit puno ng pag-asa sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang hangin sa paligid namin ay tila puno ng pag-asam habang kami ni Lila ay naglalakad papunta sa lumang kubo sa gilid ng kagubatan. Ang kubo na iyon ang naging tahanan ng aming kaibigan na si Silang, ang ahas na naiiba sa lahat ng ahas na nakilala namin. Sa simula, ang ideya ng pag-aalaga sa isang ahas ay tila kakaiba at nakakatakot, lalo na para sa dalawang kabataang katulad namin. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan namin ang halaga ng pagkakaibigan at pag-unawa sa mga nilalang, na kadalasang hindi pinapansin o kinatatakutan ng marami. Sa aming pagbabalik sa kubo, dama ko ang pag-aalala. Si Silang ay hindi karaniwang ahas. Siya ay may kakayahang makipag-usap sa amin sa pamamagitan ng kanyang mga mata gamit ang mga senyales na kami lamang ni Lila ang nakakaintindi. Sa tuwing kami magkasama, pakiramdam ko'y may kakaibang koneksyon kami, isang pagkakaibigang hindi mo basta-basta makikita. Naging masaya kami sa aming pagsasama, ngunit ang araw na ito ay tila may kakaibang dating. Tommy, nararamdaman mo rin ba ang nararamdaman ko? Tanong ni Lila habang naghahakbang kami sa makipot na daan papunta sa kubo. Tumango ako, hindi sigurado kung paano ipapaliwanag ang pangamba sa aking dibdib. Oo, parang may kakaibang mangyayari, hindi ko lang alam kung ano. Pagdating namin sa kubo, naabutan namin si Silang na tila may hinahanap. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa paligid, tila may hinahanap sa dilim ng kagubatan. Lumapit si Lila at iniabot ang kamay. Agad na lumapit si Silang, bumalot sa kanyang braso, ngunit tila may kaba sa kanyang kilos.
Silang, ano ang problema? Tanong ni Lila habang hinahaplos ang makinis na balat ng ahas. Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi. Ako'y lumapit, nakatingin sa direksyon na kanyang tinitingnan. Sa gitna ng mga puno, may isang kakaibang liwanag na kumikislap, isang bagay na hindi namin nakita dati. Ang liwanag na iyon ay tila humihikayat sa amin, parang may mahiwagang kapangyarihan. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, parehong nagtataka. Ano kaya iyon? Tanong ko, ramdam ang pag-usisa, ngunit hindi maikakaila ang takot. Hindi nag-atubili si Silang, bumalot sa amin at dahan-dahang gumapang patungo sa liwanag. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang lumalakas na tibok ng aking puso. Alam ko na may kakaiba sa araw na ito, ngunit hindi ko inakala na ito'y magiging ganito kamisteryoso. Habang papalapit kami sa liwanag, unti-unting lumilinaw ang anyo ng isang lumang kahoy na kahon, tila itinago sa ilalim ng mga tuyong dahon at damo. Ang kahon ay may kakaibang ukit, mga simbolo na hindi namin alam ang kahulugan. Ang liwanag ay nagmumula sa loob, sumisilip sa mga siwang ng kahoy. Tommy, tingnan mo ito, bulong ni Lila, nanginginig ang boses sa pagkamangha. Lumuhod kami sa harap ng kahon at si Silang ay dahan-dahang umikot dito. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab, puno ng pag-asam. Alam namin na kailangan naming buksan ito, ngunit natatakot kami sa maaaring laman nito. Ano ang misteryo sa loob ng kahon na ito? Bakit tila may koneksyon ito kay Silang? Sa isang iglap, nagdesisyon si Lila. Buksan natin ito. Kailangan nating malaman. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kahon, ang liwanag ay lalong lumakas, bumalot sa paligid namin. Napapikit ako sa tindi ng liwanag, ngunit sa aking pagmulat, ang nakita ko ay ang hindi inaasahan. Sa loob ng kahon, isang maliit na kristal na ahas ang nakapaloob, tila isang simbolo ng sinaunang kapangyarihan at hiwaga. Napalunok ako habang si Lila ay tila hindi makapaniwala. Ano ito, Tommy? Bakit tila may kinalaman ito kay Silang? Bago pa man kami makapag-isip ng sagot, ang liwanag ay biglang nagbago. Nag-anyo ito ng isang imahe, isang pangitain ng hinaharap. Sa loob ng liwanag, nakita namin ang mga sarili namin, kasama si Silang, ngunit may iba pang ahas na tila kauri niya. Mga ahas na may kapangyarihan, mga ahas na may layunin. Bigla kong naisip, ang lahat ng ito ay simula pa lamang. Ang aming paglalakbay kasama si Silang ay hindi natatapos dito. Maraming tanong ang bumabalot sa amin, ngunit ang isang bagay ay malinaw. May misyon kami na kailangang tuparin, isang misyon na hindi namin inakala. Habang ang liwanag ay unti-unting naglaho, ang mga tanong ay lalo pang dumami. At habang kami naglalakad pabalik sa kubo, ang misteryo ng kahon ay patuloy na bumabalot sa aming isipan. Sa kabila ng lahat, alam kong ang aming pagkakaibigan kay Silang ay magiging susi sa mga darating na pagsubok. Ngunit ano nga ba ang tunay na misyon namin? Sa bawat hakbang, alam kong hindi kami nag-iisa. Ang twist na ito ay nagtulak sa amin sa mas malaking mundo, isang mundo na puno ng hiwaga at pag-asa. Sa mga nakaraang araw, hindi ko maiwasan ang pag-aalala sa kakaibang asal ng aming alagang ahas na si Alon. Sa simula, tila normal naman ang lahat, kumakain siya ng tama at patuloy ang pag-aalaga namin sa kanya. Subalit, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa kanyang asal. Parang may lihim siyang itinatago na hindi namin maarok. Isang umaga, habang ako'y nagwawalis sa harap ng aming bahay, nakita kong naglalakad si Lila papunta sa amin. Siya ang matalik kong kaibigan at kasama ko sa pag-aalaga kay Alon. Kita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala, isang ekspresyon na hindi ko madalas makita sa kanya. Lila, may napapansin ka bang kakaiba kay Alon? Tanong ko kaagad pagdating niya. Anong ibig mong sabihin? Sagot niya habang binubuksan ng gate at pumasok sa loob ng bakuran. Parang
May ibang nangyayari sa kanya. Hindi siya mapakali at minsan ay nagtatago sa sulok ng kulungan. Paliwanag ko. Nagkatinginan kami ni Lila. Alam naming hindi ito normal para sa isang ahas na tulad ni Alon na masigla at palakaibigan. Sa aming pagkakaibigan, natutunan naming pahalagahan ang bawat isa, pati na rin ang aming alaga. Sa kabila ng takot ng ibang tao sa ahas, kaming natutong mahalin siya at unawain ang bawat galaw niya. Siguro, kailangan nating mas kilalanin pa siya, mungkahi ni Lila. Magtanong-tanong tayo sa mga eksperto. Nagpasya kaming pumunta sa lokal na zoo kung saan may mga herpetologist, mga eksperto sa pag-aaral ng mga reptilya. Sa zoo, sinalubong kami ni Mang Tony, isang herpetologist na matagal na naming kakilala. Ipinakita namin sa kanya ang mga video ni Alon at agad niyang napansin ang kakaibang galaw nito. Ang galaw ng ahas ninyo ay tila may kinalaman sa pag-aasawa, paliwanag ni Mang Tony. Maaari siyang naghahanap ng kapareha. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa. Hindi namin ito naiisip noon. Paano namin matutulungan si Alon? Paano namin ibibigay ang kailangan niya kung wala naman kaming ibang ahas na makakasama niya? Habang pauwi, pinag-usapan namin ang mga posibilidad. Siguro kailangan namin gumawa ng paraan para mas maunawaan pa ang kanyang kilos. Nang makauwi kami, nagpasya kaming palibutan si Alon ng mga bagay na makakapagpakalma sa kanya. Mga halaman, maliliit na laruan at kahit musika. Sa gitna ng aming pag-aayos, narinig namin ang ingay na nagmumula sa likod ng aming bahay. Dahan-dahan kaming lumapit at doon ay nakita namin ang isang maliit na kahon na tila iniwan ng kung sino. Nang buksan namin ito, laking gulat namin nang makita ang isang maliit na ahas na katulad ni Alon. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero agad kong naramdaman na ito ang magiging sagot sa problema ni Alon. Nilapitan namin siya at ipinakilala ang bagong ahas. Sa una, nag-atubili si Alon, ngunit sa paglipas ng mga oras, unti-unti siyang nagpakita ng interes. Alam mo, minsan kailangan nating magtiwala sa mga bagay na hindi natin inaasahan, sabi ni Lila habang pinagmasdan namin ang pagkakaibigan ng dalawang ahas. Sa mga sumunod na araw, naging mas masigla si Alon. Ang dating pag-aalala ay napalitan ng saya. Parang bumalik ang dating sigla sa kanyang mga mata. Ang bagong ahas na pinangalanan naming Tala ay naging katuwang niya sa mga araw-araw na gawain. Ngunit sa kabila ng saya, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Sino ang nag-iwan ng ahas sa aming bakuran? Paano niya alam na kailangan ni Alon ng kasama? Isang gabi, habang natutulog si Lila sa aming sala, narinig ko ang kaluskos sa labas. Dahan-dahan akong lumabas at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang anino ng isang tao na tila nagmamasid sa amin mula sa malayo. Naglakad ako palapit, ngunit bago ko pa siya maabot, nawala siya sa likod ng mga puno. Sino siya? Ano ang kanyang motibo? Habang bumalik ako sa loob ng bahay, alam kong may mas malalim na kwento pa sa likod ng pagdating ni Tala. Ang pag-aalaga namin sa mga ahas ay hindi lamang basta-basta responsibilidad, kundi isang pagkakataon na mas maunawaan ang mga misteryo ng buhay. At sa pagpasok ko sa kwarto, isang bagong kabanata ang nagbukas sa aming pakikipagsapalaran, ang pag-unawa sa kung sino ang mahiwagang tao sa likod ng pagdating ni Tala. Simula noong natutunan naming alagaan si Amihan, ang hindi pangkaraniwang ahas na ito, mas lalong lumalim ang pagkakaibigan namin ni Miguel. Sa bawat araw na lumilipas, natututo kami ng mga bagong bagay tungkol sa kanya. Hindi lamang siya basta ahas na may kakaibang kulay. May mga ugali siyang hindi namin inaasahan, tulad ng pagiging mapaglaro at tila ba may sariling mundo. Isang hapon habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan, napansin ni Miguel ang kakaibang kinang sa balat ni Amihan. "Tingnan mo ito, Ana," ang sabi niya habang itinuturo.
ang bahaging tila kumikislap sa sinag ng araw. Parang may lihim siyang itinatago. Napaisip ako, sa dami ng oras na ginugol namin sa pag-aaral sa kanya, hindi pa rin namin lubos na nauunawaan ang kanyang mga kakaibang katangian. Saan kaya siya nanggaling? Tanong ko kay Miguel habang pinagmamasdan ng ahas na tila ba nagmamasid din sa amin. Naalala mo ba yung kwento ni Lola tungkol sa mga espiritu ng kalikasan? Tanong ni Miguel na may halong pananabik sa kanyang tinig. Baka si Amihan ay isa sa mga nilalang na iyon. Hindi ko maiwasang mapaisip sa posibilidad na iyon. Si Lola ay madalas magkwento tungkol sa mga diwata, engkanto, at iba pang mga nilalang na nagtatago sa mga sulok ng gubat. Bagamat hindi ko lubos na pinaniniwalaan ang mga kwentong iyon, hindi maikakaila na si Amihan ay isang misteryo na hindi maipaliwanag ng agham. Nagpasya kaming bumalik sa lihim na lugar sa gubat kung saan namin unang natagpuan si Amihan. Sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng hangin, tila ba may bumubulong sa amin. Miguel, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko habang pilit binubuksan ang aking pandama sa paligid. Tumango si Miguel. May kakaiba sa hangin ngayon, Ana. Parang may mensahe. Pagdating namin sa lugar, wala namang nagbago sa kapaligiran. Ang mga puno ay nananatiling tahimik, ang sikat ng araw ay dahan-dahang bumababa at ang mga ibon ay naglalaro sa kanilang mga pugad. Ngunit si Amihan ay tila ba may alam na hindi namin nakikita. Miguel, tingnan mo, sabi ko habang itinuturo ang isang bahagi ng lupa na tila may hugis. Mukhang may nakabaon dito. Agad kaming naghukay at sa ilalim ng lupa ay natagpuan namin ang isang lumang kahon. Sa loob nito ay may isang sulat na nakabalot sa telang tila ba may kakaibang kinang. Basag ang aking boses habang binasa ko ito. Sa nagtataglay ng ahas na ito, alagaan mo siya ng buong puso. Siya ay susi sa isang mundo na hindi mo pa natutuklasan. Nagkatinginan kami ni Miguel, parehong naguguluhan, ngunit puno ng pananabik. Ano ang ibig sabihin ng sulat? Bakit tila ba kami ang napiling mag-alaga kay Amihan? Ana, sa tingin ko ay hindi ito nagkataon lamang, sabi ni Miguel. May dahilan kung bakit tayo ang nakahanap kay Amihan. Sa puntong iyon, naramdaman namin ang bahagyang pagyanig ng lupa. Si Amihan ay biglang umalis sa aming mga kamay at mabilis na gumapang patungo sa isang direksyon. Sinundan namin siya at sa aming pagdating sa dulo ng gubat, isang kamangha-manghang tanawin ang bumungad sa amin. Isang lugar na puno ng mga ahas na may iba't ibang kulay. Lahat ay tila ba nag-aabang sa pagdating ni Amihan. Miguel, ito ba ay isang panaginip? Tanong ko, hindi makapaniwala sa aming nakikita. Ngunit bago pa man makasagot si Miguel, narinig namin ang isang boses, malinaw at puno ng kapangyarihan. Maligayang pagdating sa mundo ng mga tagapag-alaga. Kayo ang napiling magbigay ng pangunawa sa aming lahi. Hindi namin alam kung saan nagmumula ang boses. Natatakot ngunit sabik sa kung ano ang susunod na mangyayari, tumingin kami kay Amihan, na ngayon ay tila ba isang pinuno sa harap ng kanyang sariling lahi. Ano ang aming papel sa mundong ito? At ano ang mga responsibilidad na kaakibat ng pagiging tagapag-alaga? Habang nakatitig kami sa tanawin, naramdaman namin ang bigat ng bagong misyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam namin na ang aming pagkakaibigan ang magiging matibay na pundasyon sa pagsubok na ito. Sa isip ko, isang tanong ang naglalaro. Ano ang susunod na hakbang sa aming paglalakbay? At sa puntong iyon, ang hangin ay biglang tumahimik, tila ba may inaabangang malaking pagbabagong magaganap. Hindi ko akalain na ang araw na iyon ay magdadala ng sagot sa tanong na matagal na naming binubuo ni Lila. Simula nang natutunan naming alagaan si Tala, ang kakaibang ahas na may kumikislap na kaliskis na tila mga bituin sa gabi. Marami na kaming natuklasan tungkol sa kanya.
pero tila mas marami pa rin ang hindi maipaliwanag. Bakit siya naiiba sa lahat ng ahas na nakita namin? Bakit parang may koneksyon siya sa amin na lampas sa pagiging alaga? Ang umaga ay nagsimula tulad ng dati. Kasama si Lila, pinuntahan namin si Tala sa likod ng kubo ni Lila, kung saan namin itinayo ang maliit na kulungan na may proteksyon laban sa init at ulan. Nang makita kami ni Tala, agad siyang gumalaw na tila nangungusap ang mga mata. Ang ahas na ito, kahit hindi nagsasalita, ay parang may paraan na iparamdam ang gusto niyang sabihin. Parang mas masigla siya ngayon, puna ni Lila habang pinapakain niya si Tala ng mga inihandang pagkain para sa kanya. Pero kapansin-pansin din ang kakaibang kilos ni Tala. Hindi siya basta-basta kumakain. Sa halip, tila may hinahanap siya. Umikot-ikot siya sa kulungan at ang mga kaliskis niya ay mas kumikislap ngayon kaysa sa dati. May nararamdaman ako, sabi ko kay Lila na biglang tumigil sa pag-abot ng pagkain. Parang may kakaiba sa araw na ito. Hindi kaya may gusto siyang sabihin? Sagot ni Lila na may pag-aalinlangan. Pero bago ko pa siya masagot, bigla kaming napatigil sa isang tunog na narinig namin mula sa kulungan. Isang tunog na parang bulong ng hangin, pero mas malalim, mas kakaiba. Napatingin kami sa isa't isa, parehong may pag-aalala at pag-usisa. Tumigil kami sa paggalaw at tahimik na pinanood si Tala. Sa bawat paggalaw niya, ang mga kaliskis niya ay tila nagbibigay ng liwanag na hindi pangkaraniwan. Hindi ito tulad ng dati. Mas maliwanag, mas nakakapukaw, at mas misteryoso. Biglang may naalala akong nabanggit ng lola ni Lila noon tungkol sa mga hayop na may mahiwagang koneksyon sa mundo, mga nilalang na hindi basta-basta. Lila, naaalala mo ba ang sinabi ng lola mo tungkol sa mga hayop na may espesyal na kaliskis? Tanong ko. Tumango siya, pero ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Oo, pero akala ko kwento lang iyon. Hindi ko akalaing totoo pala. Bago pa namin mapag-usapan ng mas malalim, biglang gumalaw si Tala ng mabilis. Bigla niyang inikot ang sarili sa isang bahagi ng kulungan at ang lupa sa ilalim niya ay tila gumalaw. Napahakbang kami paatras. Ang lupa ay tila bumuka. At sa gitna ng pagbukas nito, may nakita kaming isang maliit na kahon na parang lumitaw mula sa ilalim. Hindi ito normal, bulong ni Lila sa akin pero hindi ko siya sinagot. Ang mata ko ay nakatuon sa kahon. Isang kahon na tila gawa sa kahoy pero may mga ukit na kumikislap tulad ng kaliskis ni Tala. Sa tingin mo, dapat ba natin itong buksan? Tanong ko kay Lila na ngayon ay halatang kinakabahan. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tumingin siya kay Tala na parang naghihintay ng senyas at doon namin napansin ang kakaibang galaw ni Tala. Umikot siya sa kahon tapos tumigil at tumingin sa amin. Parang sinasabi niya na buksan natin, sabi ni Lila, pero hindi pa rin siya gumagalaw. Ako na ang nagkusang lumapit. Ang bawat hakbang ko ay parang mabigat na para bang ang kahon ay may sariling enerhiya na humihila sa akin. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang init na galing sa kahoy. Pero hindi ito nakakasakit. Dahan-dahan kong binuksan ang takip. Sa loob ng kahon, may isang piraso ng papel na tila napakatanda na. Ang sulat dito ay hindi pangkaraniwan, mga simbolo na hindi ko maintindihan, pero tila kumikislap din tulad ng kaliskis ni Tala. Kasama ng papel ay may maliit na bato na kulay asul, na parang may ilaw sa loob. Kinuha ko ang papel at ang bato, at sa sandaling hawakan ko ang bato, naramdaman ko ang kakaibang init na dumaloy sa buong katawan ko. Bigla akong nakaramdam ng pagkalito. Nang tingnan ko si Lila, napansin kong hawak na rin niya ang papel. Pareho naming naramdaman ang kakaibang enerhiya na tila nag-uugnay sa amin kay Tala. Pero bago pa namin lubos na maintindihan, biglang nagbago ang paligid. Ang kahon, ang kulungan, ang lahat sa paligid namin ay tila naglaho.
Ang lugar ay naging madilim, pero sa harapan namin ay nakatayo si Tala. Pero hindi na siya isang ordinaryong ahas. Malaki siya ngayon at ang mga mata niya ay kumikislap na tila mga bituin. Ang boses niya na hindi namin narinig noon ay biglang umalingaw-ngaw. Ito ang simula, sabi ni Tala, na ngayon ay nagsasalita. Ang lihim ng kaliskis ay hindi para sa lahat, pero kayo ang napili. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, parehong hindi alam ang sasabihin. Ano ang ibig sabihin ni Tala? Ano ang simula na tinutukoy niya? Bago pa namin masagot ang tanong, biglang dumilim ang paligid at naramdaman namin ang malamig na hangin na bumalot sa amin. At doon ko naramdaman ang takot, hindi dahil sa ahas na si Tala, pero dahil sa alam kong may darating. May mas malaking lihim na naghihintay sa amin.